Maria ng magdiriwang ng pagpapakasakit ng Panginoon. At ngayon ay gaganapin natin ang posisyon ng paglilibing sa Tama naman pala ito kahit sa inyo. Nakakagaling natin. sa ating ikalawang hanay, ang banday Maulaga. Susunod na lang daw po yung banda. Awat ng Panginoon nang may malambong bumagkas ang kanyang belo. Si Santa Veronica ang kilalang patron ng mga kamarero sapagkat siya ang unang nag-ingat ng larawan ng ating Panginoong Jesucristo na bumakat sa kanyang belo. Mga panimba, belo nakagawad ng Sanhedrin at mayaman na taga-Arimatea, isang mabuti at matuwid na tao na kabilang sa mga naghihintay ng pagdating ng paghahari ng Diyos. Isang lihim na alagad ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang pahintulot na kunin ng bangkay ni Jesus at kasama San Nicodemo. Isa siyang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na pumunta kay Jesus isang gabi upang tanungin si Jesus tungkol sa kanyang misyon. Pinagtanggol niya si Jesus sa harap ng mga purong pari ng mga saserdote na gusto niyang ipadakip ang mga ito na hindi naaayon sa kanilang batas ang mga nagaganap noong gabing nadakip ang Panginoong Jesus. Ngunit hindi siya pinakinggan at itinuloy pa nilang pagdakip kay Jesus. Kasama si San Jose ng Arimatea, pumunta sila sa Ika-apat na karosa, San Cleopas. Isa siyang disipulo ng Panginoong Hesus na nag-alab ang puso kasama ng isa pang alagad habang sila'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa kanila ang kasulatan noong unang gabi. Kapatid siya ni Martha at Maria ng Betania, matalik na kaibigan at mahal ni Jesus ang magkakapatid. Nung mamatay si Lazaro ay tumamis na gusto ang Panginoong Jesus bago niya ito muling binuhay. Nang malaman ni Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan si Lazaro, sinabi niya, hindi niya matalik din kaibigan at tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay magiliw na nakinig sa Panginoong Jesus habang ang kapatid niya si Santa Martha ay abalang-abala sa gawaing bahay. Si Santa Maria Dania ang nagbuhos ng pabango at nagtunas ng kanyang buhok sa pangatong karosa Santa Martha de Betania. Sa Betania, malapit sa Jerusalem, tinanggap niya ang Panginoong Hesus sa kanyang tahanan at sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Lazaro, ipinahayag niya, "Opo, Panginoon, naniniwala po ako kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasam ng karosa." Santa Juana ni Cusa. Siya ay may bahay ni Cusa na katipla ni Herodes. Kasama ang ibang kababaihan, tinustusan nila mula sa sarili nilang ari-arian ang pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Noong linggo ng pagkabuhay, nakita niya at ng iba pang kababaihan na naigulong na ang batong nakatakip sa libing at krus. At isinaysay nila ito sa mga alagad. Mga pananda, siyang nakarosa Santa Maria sa loob. Kasama ni na Maria Jope at Maria Magdalena, nagtungo siya sa libingan ng Panginoon noong umaga ng linggo ng muling pagkabuhay upang lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. At una niyang narinig ang balita ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Mga pananda,
insensaryo o banga o sisigla ng pabangong ika-10 karosa, Santa Maria Jacobe, kasama ni na Maria Salome at Maria Magdalena, nagtungo rin siya sa libingan ng Panginoon umaga ng linggo ng muling pagkabuhay upang nagyansana ng pabango ang bangkay ni Jesus at una niyang narinig ang balita ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Mga pananda, walis na ginagamit niya sana sa pangwalis sa putod ng Panginoon, panyo. Ang kapistahan ni Santa Maria Jacobe ay ipagdiriwang ngayong taon sa ika-24 rin ng Mayo. Santa Maria Magdalena. Si Maria Magdalena ay isa sa mga alagad ng Panginoon na hindi iniwan ang Panginoon sa pagdurusa at pagkamatay hanggang sa paglilibing. Noong umaga ng linggo ng muling pagkabuhay, magkaroon siya ng pribilehiyong unang kita sa kapagligtas na muling nabuhay at nagaid ng magandang balita ng pagkabuhay ng Panginoong Jesus sa mga alagad. Kaya tinawag siyang apostol sa San Juan Evangelista, ang pinakamamahal na alagad, ang alagad na minamahal, anak ni Zebedeo. Kasama ang kapatid niyang si Santiago at si Pedro, siyan niya ang pagbabagong anyo ng Panginoon at ang paghihirap nito sa halamanan ng Gethsemane. Sa paanan ng krus, inabilin sa kanya ni Jesus na ituring ang mahal na Birheng Maria na kanyang ina. Ang kanyang salaysay ng Ebanghelyo at iba pang akda ay nagpapatunay na siya siyang teologo na bilang nararapat makatingin sa kaluwalhatian ng salitang nagkatawang tao, ay nagpahayag kung ano ang nakita mismo ng kanyang mga sariling mata, bagamat Piero ang banal na paglilibing. Pagkatapos nito, si Jose ng taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang hingi ng paintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Dati ay nilihim ni Jose na siyang alagad ni Jesus dahil sa takot niya sa pinuno ng mga Hudyo. Pinantulutan naman niya si Pilato kaya kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo. Nung unang gabi ay nagsaka kay Jesus. May dalas itong pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at alog. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at pinalo sa telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan doon at dito'y isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Dahil noon ay bispiras ng araw ng pamamahinga at dahil malapit ang libingang ito, kaya doon nila inilibing si Jesus. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyong mabuti ang libingan." Kaya pumunta nga roon at tiniyak na hindi mabubuksan ang libingan. Nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa mga kawal. Panalangin sa Santo Entierro. O Jesus, aming manunubos, nagkataong-tao ka upang iligtas kaming mga makasalanan. Sa iyong pagsila, kami ay nagiging pag-asa. Sa iyong pangangaral, kami ay dinala sa tuwid na landas. Sa iyong magagawa, pinalumbalik kami sa aming tunay na pagkatao. Sa iyong paghihirap, kami ay dinamayan. Sa iyong pagkamatay, kami ay binigyan ng buhay, buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay naninitluhod na sumasamo sa iyo, O Diyos ng buhay, na dumaan sa pinto ng kamatayan, dala ang aming alalahanin, pagkabalisa, naliligalig na pananampalataya, nang dahil sa mga patong-patong ng hamon ng buhay. Lumalapit kami sa iyo, O Diyos, na nahinlay sa kamatayan, upang madulutan kami ng buhay sa iyong batis ng pag-asa. Buwa pananampalataya ang kamatayan ay hangganan, itinataas namin sa iyo, O Santo Entierro, ang aming natatanging kahilingan. Banggitin po natin ang ating mga kahilingan. Iniahabilin namin sa iyong mga kamay ang mga kahilingan ito. Puspos ang pananalig sa iyong pagkamatay. Bumubukan ang pag-asa at buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, patawarin mo kaming mga makasalanan. Amen.
Camarera, Pamilya Paterna at Josefito. Ang karosa ng Santo Entierro o ang banal na paglilibing ay sasamahan ng pastoral at DEC ng Latoria, gayon din ang apostolado ng panalangin, ang LM Word at ang Eucharist. Samantala, ang karosa o kalandra ng Santo Entierro ay eskortehan ng mga Knights of Columbus. Sa unahan din ng Santo Entierro, makikita natin ang walang sinding Sirio Pascual o kandila ng muling pagkabuhay na gagamitin natin pagdamagang pagdiriwang ng para sa Pasko ng muling pagkabuhay, tanda ng pag-asa ng nalalapit ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Maaari na kung lumakad ang ika-13 karosa. Entierro. Marami to. Marami to. It's Good Friday today. Ang panghuling karosa ngayong Biyernes Santo, ang karosa ng Mater Dolorosa, ang nagdadalamhating Mahal na Birheng Maria. Ang Mahal na Birheng Maria ay ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang 7 hapis mula sa paghula ni Simeon na ang puso niya'y parang sinaksak ng balaraw, ay hindi iniwan ng Panginoong Hesus mula sa pagsunod nito sa pagpapasa ng mabigat na krus ng kanyang anak hanggang sa pagkapako, pagkamatay at paglilibing ngayon sa ating Panginoon. Subalit sa kabila ng kanyang kalungkutan at hapis na dulot na pagkamatay ni Jesus, hindi nawala ng pananalig at pag-asa ang Mahal na Birheng Maria. Nananalig ang Mahal na Birheng Maria na hindi matatapos ang misyon ng Panginoong Jesus matayan. Alam ng Mahal na Birheng Maria na hindi magtatagal at muling mabubuhay si Jesus. Sa kanyang muling mapapawi at mawala ang lahat ng kanyang hapis at kalungkot dulot ng araw ng Biyernes Santo. Buong pananalig, tinanggap at tumalima ang Mahal na Birheng Maria sa kalooban ng Diyos. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, kami mga tinubos ng iyong mahal na anak, upang kami iligtas sa kasalanan. Amen. Birhen sa aming gawad, buhay na mapalad. Kapistahan, Biyernes Dolores, at tuwing 15 ng Setyembre. Mga pananda, puso na may saksak ng 7 punyal, da ng kanyang 7 sakit at panpo. Camarera, Jose Lopez Ramirez at pamilya. Ang karosa ng Mater Dolorosa ay sasamahan ng ating Kura Poroko, Father Alex Melchor Tupas, at pastoral ng BEC ng Captain Zilniaco Nazareno, gayon din ng Catholic Women's League at mga katikista. Mahal na Birhen, Mater Dolorosa, aming ina, ipanalangin po kami. Hahabulin natin yun. Hahabulin natin. Narito rin po ang ating paring sanay, ang ating nag-isang si Father Nick, kasama rin po sa karosa ng Mater Dolorosa. Maaari na po lumakad ang 14 na karosa.
Sa ating pong pagpuposisyon, tayo po'y kataimtim na manalangin. Ating pong idulog lahat ng ating kahilingan at lahat ng ating mga personal na kahilingan para sa ating mga kaibigan. At dyan po nagtatapos ang posisyon ng paglilibing ngayon es Santo. Mamaya po pagkatapos po ng posisyon, pagdating po sa simbahan, ay gaganapin po natin ang rito ng paglilibing. Sa rito ng paglilibing ay aawitin po natin ang ilang bahagi ng pasyong mahal. Pagkatapos po nito, pangungunahan po ng ating pura paroko ang panalangin sa sambayanan. Pagkatapos po nito ay gaganapin ang pagpapahali sa Santo Entierro. At aawitan po natin ang Mater Dolorosa ng Stabat Mater. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo sa ating desisyon.